Fast service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Marso 23, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta sa aton nga mga tagpalamati? Nahidlaw kita sa inyo, no? Isa man kasi man nga way kita makapangalagad. Bangod man nga masakit kita, no? Ti subong balik na kita, no, sa pagpangalagad sa inyo. Nang halungan tagid ang aton ni kaayong lawas. Ay bisan ano pa ka sa kuon naton, ano man ang mga ginahandom naton, kung masakit kita, inapapahuway gid kita. Huway gid kita sang choice. Na nga halungan tagid na aton ni kaayong lawas. Mga kabiyanan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, istoryahan ta ining strike, no? Ining transport strike nga gin patigayon sang pila ka mga kooperatiba diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero sa na-observe naton kaina, kadamo sang mga traditional jeepneys kag ang MITS Co-op nga transport cooperative nagbiyahe man subong adlaw. Kag ti ang ilayang pagpaathag nga ti pila naka-strike ang naagyan, pero ti way man gyapon balas ang update sa ginapanawagan nila kag ti ang ilaya nga ma-secure gid nga maka-provide sila sa ila nga tagsa ka pamilya. Although ti kung isipon mo terrible gid ka mahal subong, no, sang maluoy ka sa mga ano, no, sa mga tsuperta kay terrible ang gasto nila, no, sa krudo. Kasi pila na lang ang mapauli nila sa ilang balay, ma-take home nila bla, malimpyo nila. Amo na nga kung may ulo extra ka mo, kung may ulo extra ha, way kita nagapamilit sa inyo, itagaan nyo man sang extra ang mga jeepney driver ta. San gamay-gamay lang, mga piso-piso, 2 pesos na. Kung mag-50 ka mo nagsakay ito, may shin na nga dugang sa iyang income. Iti mintras nga wala pang fuel subsidy, nagahulat sila sang update man. Hindi kita magsala do 5 mil niyang ihatag sang national government. Pagti ang mga local government units gina na nila
amat-amat na nila consolidate ang ilang nga mga listahan para nga mahibaluan kung pilagid ang dapat nga matagaan. Samtang mga kabyanan sa ibang paginaton nga balita sa bahin sang Dueñas, may ginpaarakan tirong salakyan. Magakuha kita sang update karon no, makaupod naton sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio. Kag mga kabyanan, subong nga hapon, nagpatawag sang meeting si Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office kay Colonel Wilbert Parilla, kag ang hepe sang Lapas, Iloilo City Police Station 2. Hibaluon ta kung ano ang naistoryahan karon no, tinguan taman nga malabuot karon diri sa aton nga pagpangalagad si Colonel Wilbert Parilla. 13 minutos makalikat sa takna ng alas 2 sa hapon. Kuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon ngay gadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Makauputa sa piyak nga linya si Pag-asa Weather Forecaster Rolly Cuenca. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest weather update sa subong adlaw, March 23 year 2026. Sa karon northeast easterlies or mainit nga hangin naling sa dagat Pasipiko ang nag-epekto subong sa bilog nga pungsod. And dugang pa si dira no, may additional info kita nga nag-terminate na or natapos na ang amihan season naton, kag magadominante na ang easterlies or mag-umpisa na kita sa hot and dry season, meaning ekspektaron naton sa subong nga adlaw kag sa masunod pa nga mga binulan no diri sa aton sa Western Visayas, maka-experience kita sa generally fair weather. May mga posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan na pagpangilat pa nag-uob dala sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan aminhan na silangan, magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Aton maximum heat index sa subong adlaw nga forecast posible magalabot sa 37 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutla alas 5:52 kag magatunod din siya alas 6 punto karon sa hapon. Kagaman naton latest sa update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster Rolly Cuenca. Sumito mga kabayan ng latest update sa lakat sang panahon ngay dulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 15 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa magakuha kita sang update sa Iloilo City Hall, update sa libre sakay kag ang fuel subsidy amo ning ginahulat sang aton nga mga drivers. Ano na ba lang latest? Kauntang reports, kauntang report no, from Iloilo City Hall, Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon. Maayong hapon po, maayong hapon sa mga tagpalamati sang Bantay Banwa, kaina nag-arang kada ng libre sakay program sang Iloilo City Government, kadungan sang transport holiday, kaina sang aga 3 ka jump off points ang ginatanyag ang ining libre sakay kung sa diin ang mga commuter pwede makasakay sang libre pakadto sa ilang pakadtunan halin sa may Arevalo Plaza, Mandaria Plaza kag Haro Plaza no. Tig duha ka buses nga ginapangayahan sang Iloilo City Government, buses kag coasters ang ginagamit sa sining libre sakay program nga nag-umpisa alas 6 ang aga, tubtob alas 10 ang aga. So kada bus may tag sa karuta kag ang ining programa Paul Initiatibo sang Iloilo City Government agud man sabat no sa sining huol nga dalasang sining transport holiday. Sa karon naman sa hapon ang ining libre sakay hindi lang kaina sang aga kundi magapadayon karon pagid sa hapon no, alas 4 sang hapon ang jump off point naman diri sa may area sang Plaza Libertad. So mga kauturan nato
aton nga luyag karon mag-avail sang libre sakay program. May ara kita sang libre sakay halin alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sa gabi ang jump off point dira sa may Plaza Libertad pakadto gihapon sa sining tatlo ka area sa may Haro Plaza pabalik sa may Mandoria Plaza kag sa may Arevalo Plaza. So ang ining inisyatibo Paul ginhandagin sang Iloilo City Government para mabuligan ang mga commuters naton nga apektado sa transport strike. No, sa interview kay ina sa Iloilo City Hall Press Corps kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ti ang siling niya ginarespeto niya man ang panawagan sa transport cooperatives, especially nga nagpabutyagid sila nga magapatigayon sila sa transport holiday. Although iya man na notice kay na nga daw regular sa gihapon ang pagbiyahe kung may mga iban nga modernized kag mga traditional jeeps nga nagpadayon ang biyahe, pero magapadayon man gihapon ang libre sakay sa Iloilo City Government karon sa hapon alin alas 4 tubtob alas 8 sa gabi Paul, no. And ang dugang man nga panawagan sa alkalde, no, kay ang deadline para sa pasahay sa dokumento para sa mga driver kag operators naton sa public utility vehicles, jeepneys kag tricycle tubtob subong na lang nga adlaw. Okay. Marso 23, no, kag sunod sa alkalde gina-finalize na nila subong ang final list sang first batch pa lang ini sang magabaton sang fuel subsidy halin sa Iloilo City Government. So separate ini siya sa na-mention nimo nga 5,000 nga assistance from the national government. Ang ining fuel subsidy program nga target nila nga mahatag na sa transport sector naton this week Paul, ginalakipan sang 1,500 nga fuel subsidy coupons nga para naman sa aton nga mga jeepneys, PUVs, no, nga apektado sa sining pagtaas ang presyo sang gatong, and 500 pesos per month, no, para naman sa aton nga tricycle operators kag drivers, no. So amoy ni ang pasalig sa Iloilo City Government katinguan nila nga by this week ma-release na, pero hindi ka mo magkabalaka sa mga kauturan naton nga wala naka hingagaw pa sa Paul, no. First batch pa lang ini kag ginasubong sunod sa alkalde padayon ang ilang nga pagpangita sang pamaagi kung paano ini mabuligan kay ti ang initial nila to nga pondo is 3 million so base mangin ma-max out na ina in 1, 2 or 3 months, no. So padayon ang ilang pagpangita sang paagi subong agod mangitaan pagida sang dugang pagid nga bulig para sa aton nga transport sector po. Magsiling ka 3 million MP lang gina-target sang Iloilo City Government nga matagaan. Almost 2,000 Okay. na drivers and operators, pero siling to nila sa mga transport cooperatives nga tinguan gid nila nga direkta ini mahatag sa drivers gid mismo sang aton nga PUVs, particular ang jeep, no, kag isa man to sa mga ginalantaw nila kay ang initial nila nga na mention is ang jeepneys and tricycle. So isa man sa ginatan-aw nila basi maupod sa second batch ang taxi. Okay. Pero gina-review pa nila kay kalabanan sang mga taxi drivers naton taga province, pero ang ila nga prangkisa diri sa syudad. So isa na sa ila pa nga ginatan-aw kag basi ma-extend pagid, no, sa iban pagid nga transport sector naton. Ang isa sa mga ginatan-aw naton dipol nga dakuman ang epekto sa ila mga riders naton, mga delivery riders naton, mga kauturan naton nga naga-deliver man sang pagkaon, no, kag mga motorsiklo man naton nga apektado man sa sining pagtaas ang presyo sang gatong. Pero ang pasalig ni Mayor by this week first batch mahatag na ang ining subsidy para sa aton nga transport sector. Luyag ta lang i-clarify, no, nga ang ini nga ayuda kung magsigi pa posible nga mahimo kada bulan ini ning paghatag sang subsidy. Kay ang pasalig to kay ang ini nga subsidy Paul hindi siya financial assistance, no, but Okay. actual petroleum products nga ipaagi sa fuel subsidy coupon. So ang aton nga pag-intindi diri hatagan sang coupons ang drivers Yes. kag i-present ini sa gasoline station kag petroleum products ang ilang kuwaon, no. Ti ang una nga pasalig sang alkalde nga ang validity
sang coupons tubtob December 31, 2026. Pero ang iyaman nga pagpaathag nga kung sa diin madangatan ang pondo sang syudad, pero ang ilaman nga pasalig nga sige-sige subong ang ilang pangita sang way, no? Kag in fact pangita pagito sang dugang nga pondo para masigig-sigi ang ining fuel subsidy program. Madam Ugid nga salamat. Nagikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian si Emmy Rose Santiagudo, update sa libre sakay, no? Latest man nga update sa bahin sang pagpanagtag sang fuel subsidy. Ngati muna gani ginalantaw naton asasan uni. Kaya wala gid siyang may mapaumod sa Iran kag Estados Unidos. Bagaya atake ang mga kano, ma-resback man ang mga taga-Iran. So, kung basihan ta ang pattern, do, ay isang may mapalupo sa ila. Kagting kaluluoy gid ang mga ang mga pumuluyo. Hindi lang niya nga milyon ang inestoryahan ta, bilyon gid siniyang apektado ng mga pumuluyo. Ang kamahal sang gas. Hindi lang kitang nagabatsyag. Although may mga countries na ginapahanugutan niya sang Iran nga mag-agi dira sa Strait of Hormuz. Pero kung kung kontra ka pasindya ka gid ay bombahan ka, di ba? So muna nga luoy kita no sa mga drivers ta. Damo naman kita mga naistorya nga mga drivers kay nagaumpok gid sila sang sang sitwasyon subong. Munting income nila do sa krudo na lang. Pero abi mo ang isagid sa mapabilib ka sa mga Pilipino sa tunga sa sini nga mga pangpanghangkat, makita mo man sa gyapon sila nga makayuhom gyapon. Makayuhom sila. Let's say, taxi, no? Sakay ka sa taxi, inabi-abihon mangyapon sila. Bisan nga deep inside, gabatsyag sila. Deep inside, gabaminsar sila, pilaihan ang mapauli ko sa akon nga bata. Pilang madala ko nga, pila ka kilo nga bugas mabakal ko sini sa pagbauli ko sa akon balay. So, muna ang konsiderasyon, kagti namin ang coupon, kagti direkta. Iti budlay karon kung tagaan mo man sang cash kung hindi man lang magtupa sa kinahanglanon dira naman ang problema. So ara makalugas at least may gamito na bala nga pang rolling ang mga drivers ta. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 24 minutos makaligad sa takna ang 2:00 sa hapon sa aton nga pagbalik. Makaupod ta ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirate niya ako. Anong gagawin ko? Ano?
Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, akong bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 29 minutos, makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Establishar lang kita sang koneksyon sa Iloilo Police Provincial Office. Ito ang pakigangutan si Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sang IPPO. Tuhoy sa shooting incident nga nagluntad sa Dueñas kay may ginpaarakan tiro to nga slakyan. Pauntang status sang biktima, ang pilang biktima nga nagkalasamaran. Nagadamo ning mga insidente no nga dapat gid nga matutukan. Nagatingwa man kita sa Dueñas PNP kay Captain Layog bilang Chief of Police. Ongoing pa ang ang meeting sang kapulisanta kag ang city government. Mag-try kita nga mag-update no sa bahin sang Iloilo City Police Office kay Colonel Wilbert Parilla. Ara pa sila sa City Hall no. So latlaton ta kay ang instruction ni Mayor nga istoryahan ang natuhoy sa shooting incident pagid no sa bahin sang Lapas at may mga nagkalamatay didto kag ti ang ginasundan nga anggulo ang lansihanay sa illegal nga droga. Ti kita mo lang mo na ginasiling ta nga kamukha-mo na lang hindi mo gid maibitar no muna nga mas maayo gid nga magpalayo gid ang kauturan ta sa illegal nga droga kay way gid ina sa maayo nga maidulot sa inyo. Hindi nyo pag-usikan ang opportunity ninyo. Nari ka mo sa sagwa, ikon ara na ka mo sa sulod sang presuhan. Dira nyo ma-realize nga ay sala galing nahimo ko. Galing may ara gid yan no ang makatilingala ngati naka-avail sang plea bargaining agreement, nakagwa, pagwa, nagbalik naman.
Kumbaga, ginusika nila ang tsansa nila nga magbago. Aling kiti, amo na, no? Amo gid ang problema ta. Problema gid sa illegal nga droga nga dapat gid nga matutukan. Makaupod ta sa piyak nga linya ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Colonel Rolando Aranio. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon, sir. Sir Paul, mga hapon gid sa tanan niya tagpalamati sang Radyo Pilipinas. Sir, luyag na ton hibaluon anong latest, sir, sa shooting incident no nga nagluntad sa Dueñas. Ito pwede mo kami matagaan sang background anay sini? Yes, sir Paul, no, sa little background sa atong siningamatag kalamati, ang atong nga insidente na tamo ini, mga around 12 noon, no, sa sininga adlaw, March 23, 2026, kag natabo ini, no, dira sa may National Highway, sakop sang poblasyon ay Dueñas, Iloilo. Kag according, Sir Paul, sa initial nga investigation nga nakuha naton, ang aton sining mga biktima, sakay ini sa isang pickup truck, no, kag upod niya, no, ang biktima natin nga babae, no, 49 anyos ang edad, kag residente sa Zone 3 Takasaro, nga sakay sila sang na-overheat ang ila sining salakyan kasi nga nagdulog dira sila nga area. Kag sang pagdulog nila, pagpanawag nila ini sa hindi maglugay, no, nag-abot ining dinasakyan sang suspitsado nga isa ka pulang salakyan, kag ginali lang agin panglutang ni ang aton nga biktima. Pag dalit-dalit man dayon nga nagpalagyo heading towards the Iloilo City nga direction. Okay. Sir, ang luyag naton mahibaluan, aside sa biktima, sino pa gid ang kaupod niya sini? May duwa ini siya kakupod niya lalaki nga according sa information naton is mga mekaniko ini kay ang aton ini nga biktima na babae naga-engage ini sa buy and sell sila negosyo. Okay. Kasi according sa is ini sila, no, naga-test drive sang salakyan. So naga-road test sila pag amo to nga na-encounter nila ning sila dira, no, na nag-overheat ang ilan nga ginasakyan nga pickup truck. Kaya mo na to dahil nga nagabotong mga ang suspect. Kaya panulotang sila. Okay. Sir, based sa information na nakuha ninyo, pila sir ang suspect? Sa subong way, hindi pa nato ma-determine kung pila ang ang suspect o kung mga suspectado. Okay. Sir, status ang victim? Sa subong hindi pa ginaton ang latest medical bulletin sa aton ning mga biktima. Okay. Maybe sa full provide natin nila on the next follow-up interview. Yes, sir. Sir, ang duwa kaupod niyang mekaniko, sir, pilason man, naigo man? Ang isa, kaupod yan ng mekaniko, according sa information nga nakuha naton na igo man ini siya, at the same time may isa pagindira ka tumandok dira o pumuliyo dira nga naigo, no, actually nga tuning nga dira is ara sa sulod sang ila according sa ila sining balay nga naka-situate malapit dira sa crime scene. Okay. Sir, sa sining natabo, sir, no, kagti na mention mo ang ruta nga ginagyan sang sining mga suspect padulong sa Iloilo City. Ano ang instruction ni Colonel Bayani Razalan sa aton nga mga kapulisan? Padalman kag padasigon ang aton sining investigation kag i-identify ang suspect o kung mga suspitsado para nga mapailan sing nagkakaidong kaso kag para magaan naton sa hostisya mga biktima. Okay. With this, Madam, ugid ko salamat Lieutenant Colonel Rolando Aranyong, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Madamo mga salamat sir po kag mga punggid sa tanang tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office.
So ang instruction halin kay Colonel Razalan nati padalman ang investigasyon, i-identify ang mga suspect. Bao grabe no kung bot silingon pagpundo nagsunod ang mga suspect, meaning ginasundan sila. Kumbaga na bala na tiktika na kundi ini sila. Kailan kayong masubok ay may mga wala yasang kalabot-labot yan na pagid ya? May mga naigo pagid. Muna bala no ang mga gahimo sini before nila bala ginahimo ni why nila ginapinsaran ng mga inepekto ngati nagahimo ka lang sang bagay ngati. Kaya muna padalman pa inasang kapulisan kung anong mga anggulo kay ang tatlo ni sila ang ginapaarakan tiro kag may nasalabat nga tumandok man dira sa poblasyon Dueñas. Kaya sa National Highway sila na kumbaga doon na overheat siguro blang slakyan nagpundo sila. Yung sundan gid sila. Pero sa status naman sang biktima, way pagid sang information ang Iloilo Police Provincial Office. Pero nag-assure man si Colonel Aranyo nga kung may dugang nga mga updates, ipahibalo ina diri sa aton nga pagpangalagad. 38 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon, dugang ang mga balita sa pagbalik sang programa Bantay Banwa. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex.
Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Diyan na tayo sa Anong kanto. gagawin ko? Ito mo dyan, oh. Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay Lana pahinga. Tahan naman anak, luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ito ang Presidential Broadcast Service. 44 minutos, magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon, padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, bago lang gid natapos no ang Western Visayas Regional Athletic Association meet. Kag lipay kay kita no sa tanan nga mga athletes nga nagdalaog, sa mga wala magdalaog, hindi gid kamo magkasubo. Kay nga ang iban nga kabataan haluson makapasakop sa district meet, hindi gani kalampuas sa municipal meet. Kamo mga kabyanan, ara na ang mga kabataan ni ara na kamo sa regional meet. So kumbaga best of the best ang naghampang dira. Pag kung wala ka man place, ulihi ikaw, wala ka sang medalya, okay lang na. Tanan kamo daog. Kaya nga damo kamo sang natun-an. Kung may ano ka pa no, may butang tabi grade. Example lang sa elementary, kung grade 4 ka pa lang subong o grade 5, may isa ka pa katuig. May duha ka pa katuig. Kung high school naman, o 6 years kid man nga daan ng senior high ta. So damo ka gid sang time nga mag-participate dira. Kay tisubong kay nag-separate ang Negros Island, mas nagdamo ang SDOs nga nagpasakop subong nga edisyon sang Wevraa. Ara ang Pasi, ang Iloilo nagbuka sila, Iloilo City kag Iloilo Province. Guimaras isa, Antique, Capiz, Aklan, ang Pasig City pagid nag pasakop man.
silang host man nga ano no nga SDO kag masiling mo gidya nga successful gidya ang Wevra Amit. Laing gidya kun hands-on man ang ano dira no ang mayor nila, Mayor Stephen Palmares. Nati suno gani sa iya sadto sang isa siya ka athlete provincial ang nalabutan niya. This time, subo nga mayor siya, gusto niya nga dalon ang Wevra Amit sa Pasig. Natigayon ina. Way kita kabalo, basi sa ulihi. Palarong pambansa na ang, ang targeton sinisang Pasig. Kung hindi ina malayo. With the facilities, kagti ang pagkahands-on sang alkalde, ang ila dira ang sports development officer, kagti ang mga manunudlo man dira mga bilidaran man. Kag buwas no sa aton nga programa Sports Zone, mga kabyanan damo kita sang bisita buwas. Mga kabyanan ang una naton nga bisita buwas, mga kabyanan nag-champion sa billiards. Haring twist, babayi. Daog sa 8 ball kag sa 9 ball. Biway gidya kaluwas ya. Ang ini nga babayi, taga probinsya sang Guimaras. Ini nga bata, grabe. Kita ko ang panghampang niya. Ila naging katuig ang eksperyensya base man sa pag-istorya ni Erpat niya, no. Makaupod naton siya buwas, no, diri sa aton nga pagpangalagad. Nag-champion sa 8 ball kag 9 ball billiards. Kag siya maga-represent sang Western Visayas sa palarong pambansa. Tapos ang isa pagihid ka bisita naton nagkampiyon sa rhythmic gymnastics. Damo kita sang bisita no kag ang iban pagid no nga mga nagkalampyon istoryahan ta ina sa aton nga pagpangalagad buwas sa programa Sports Zone alas 10 tub alas 11 sa aga. Ario ang isa ka na manami nga balita sa Banwa sang Buena Vista area ang fiber vessel nga MB Ron Giridin Express kag Glorious Margie ang management nag-announce nga para sa mga taga Buena Vista nga nag-represent sang Wevraa may libre sila nga sakay. Wow, grabe. Are. As a gesture of our appreciation and support sa mga athletes. Kung gold medalist ka, isa ka tuig, libre sakay. Grabe. Isa ka tuig, ha? Kung silver medalist ka naman, 6 months, free ride. Pag bronze medalist naman, 3 months, free ride. Kumbaga bala ikaw atleta ka maganahan kagid magpursige kay may mga nagasuporta man sa imo pero ang masuggest ko sa mga sponsors bala mas nami gid yang samtang nga ginalabot pa lang sang mga kabataan ang ilahandom I suggest nga didto nyo sila suportahan. Hindi nga may result na no question, deserve gid man na nila pero ang nakita naton nga ang mga athletes bala nga nagapursige pa natin may mga ginahandom pa amo nang dapat ta pagid suportahan para nga malabot nila ang handom nila. Kay kun may nami nga coach tapos sige-sige ang pag-training bastante sa vitamins, pundo, equipment hindi gid kuya magpating hindi magdaog ang bata. Tutuod gid na bisan sa diing hampang na basketball. Kita nyo man ang abilidad sang St. Roberts. Ang Iloilo, duwagid dya, secondary kag elementary, daog nila. Projutikan lang tong elementary nila sa Leganes. Kung nakalantaw ang aton mga tagpalamati, 53-50 tong final score. Pero sa secondary level, medyo naglayo tong bansi. Pero may chance man tong Leganes, kiti Leganes ang nagrepresent sang Iloilo province sa basketball elementary boys. Yung kulang lang gamay.
Pero wala ta kabalo basin upset man, pero galing kiti ang composure naman sang St. Roberts bisan nga nagalagas. Damo attempts ang Iloilo province, pero ti more more training pagid kagti nangin sadyaman ang hampang. Exciting gid yang finals. So ang tanan sina storyahan taman ina boss sa aton nga pagpangalagad sa programa Sports Zone. 52 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Bermora Ventura sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul, Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.